kumulang na siyam na relihiyong nagpatala rito, iba't ibang uri ng relihiyon. At sigurado po na hindi tayo magkakaisa. Meron tayong mga pagkakaiba sa paniniwala. At naniniwala kami na ito pong relihiyon, ito ang pinakamalaking barrier, pinakamataas na pader na nagpapahiwalay sa iba't ibang mga tao. Nagagawa pong paghiwalayin ng relihiyon ang mag-asawa, ang magmamagulang, at ang pinakamatatalik na magkaibigan. Nagagawa po ng relihiyon na sila'y magkawatak-watak ng damdamin. Kaya po sa amin, isang bagay na napakahalaga ng relihiyon, ito po ay nagdidikta sa emosyon, nagdidikta rin ito sa ating mga paniniwala, pananaw sa buhay. Kuminsan nagdidikta ito parang isang tao pumatay ng kapwa. Meron hong mga pagpatay na nagaganap hindi dahil sa puot sa kapwa, kundi dahil sa pagkakahiwa-hiwalay ng paniniwala. Actually, ayon po sa isang mapagtitiwalaang ulat na ginawa ng isang pangdaigdig na organisasyon nang nagsasurvey ng mga kamatayan ng tao, lumitaw po na mas maraming napatay sa ngalan ng relihiyon kaysa sa larangan ng politika. Mas marami pong namatay sa relihiyon kaysa sa maraming namatay sa World War I and II na naganap sa ating mundo. Yung paglalaban ng Muslim, ng mga nagsasabing Kristiyano, yung paglalaban ng Katoliko at ng Protestante sa Ireland, sa Britain, at yung paglalaban ng iba't ibang mga relihiyon sa iba't ibang mga bansa, nakapagdulot po ng mas maraming kamatayan kaysa sa naidulot ng mga bomba, mga baril, at iba't ibang mga sandata na ginagamit sa pagdidigma. Mapapansin po ninyo sa bagay na ito na ang relihiyon ay isang napakalaking impluensya sa buhay ng tao. Kaya naniniwala po kami na ang relihiyon isang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin, ating pag-aralan. Baka sakali ang ating kinalalagyang relihiyon, isa sa sinasabi ni Pablo na kaya naglitawan sa mundong ito sa iba't ibang intensyon kanilang ginagamit. Doon sa 1:15 ng Filipos, meron pong ganitong nakasulat doon. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo. Datapwat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Sabi ni San Pablo nung kanyang panahon, nakita niya ang intensyon ng mga mangangaral noon, nangangaral. Sabi niya, ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Yung iba, sa pagkakabahabahagi. Yung iba, ipinangangaral si Kristo dahil sa pakikipagtalo, hindi sa pagtatapat. Ayun. Kaya, hindi po katakataka, mas marami ngayon sa ating panahon ang merong ganitong mga layunin sa pananampalataya. At ang mas nakakarami sa ating panahon, ito pong sinasabi naman niya sa 2 Korinto 2 at versikulo 17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayun, sabi ni San Pablo, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Therefore, nung panahon ni Pablo, nakaobserba na po siya ng isang katotohanan sa kanyang panahon, na noon marami na ring nangangalakal ng salita ng Diyos. Ang ibig po lamang ipakita ron, may mga tao na daladala salita ng Diyos, tapos ang layunin mga lakal, kumita ng pera, makakuha ng salapi. Yun po. At yan ang sinabi niya doon sa taga-Roma 16. Pakinggan niyo sinasabi niya ron. Sapagkat ang mga gayon
ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Ayun, sabi, hindi ka sila talagang naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Sa bagay, ang pangit biro mo, sinasangkalan mo ang Diyos, sinasangkalan mo Biblia, pero ang pinaglilingkuran mo hindi naman pala Diyos, ang sariling tiyan o ang sariling kapakanan o interes. Kaya po, doon nagiging delikado ang relihiyon. Pagka po naanib tayo sa isang relihiyon na ang nangangaral ang pinaglilingkuran yung kanyang sariling interes, gagawin kang negosyo. Ikaw ang instrumento ng kanyang pagninegosyo. Mayroong ganitong pangungusap ang kasulatan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang pagbanggit lang ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, lalo na kung ang gagamitin mong pagbanggit o paggamit sa pangalan ng Diyos para ka magkakwarta, napakalaking krimen ho sa Diyos yan Yan po ang gusto ko mapansin ninyo. Ganun ho ang ating ngayong napapansin sa iba't ibang mga lipunan. Ginagamit yung Diyos, Kristo, Biblia, Espiritu para kumita sila ng pera. At hindi lang po yung salita ng Diyos ang kanilang ginagamit na kalakal. Mismong yung kanilang nakumbinsing mga tao, pinupuhunan nila sa kanilang kalakal. 2:3 ng 2 Pedro, pakinggan nyo. At sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo. Yung tao mismo, sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Kaya may mga pastor, yung miyembro niya, ginagawang kolektor ng pera sa daan, ginagawang taga-caroling, ginagawang taga-benta ng mga libro, para yung mga miyembro maging kasangkapan sa kanyang negosyo. Ang miyembro ahente, at yung kawawang miyembro wala man lang pang merienda. Lahat ng koleksyon uuwi dun sa kanila sa Marikina. Ayuno, hindi ka nga naman kakain, ni merienda, hindi ka kakain dahil nag-aayuno ka, walang bawas yung koleksyon mo. Yan yun. Yan po ang kwento ko sa inyo na nakikita ko sa ating panahon. Ngayon, sa ating panahong ito, huwag po kayong mag-alala mga kababayan. Meron naman kasing pangako ang Diyos Hindi naman komo maraming masasama, lahat na lang masasama. Hindi po nawawala kailanman yung mabuti. Sa gitna ng maraming masama, natitiyak ko pong mayroong mabuti. Hindi papayag ang Diyos na sa gitna ng kasama ay mawala ng totally yung kabutihang kanyang sinasabi. Kaya kung mayroong mga mangangaral na kinakasangkapan ng dyablo para mandaya sa kanyang kapwa, nagtitiwala naman akong meron ding mangangaral na maaaring kasangkapanin ng Diyos para naman sa pagtatapat ng katotohanan sa kapwa. Yan po'y sinasabi ng Biblia. Pakinggan nyo sa isang talata ng awit sa 100, versikulo 5, ganito ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Sabi po ng Biblia, sa awit ni David, ang Panginoon ng wika ay mabuti. Ang kagandahang loob niya ay magpakailanman. Ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ibig sabihin, hanggang mayroon pong mga sali ng lahi na nabubuhay sa mundong ito, hindi maaaring ang Diyos ay magtalo sira. Siya ay isang tapat na Diyos. At ang katapatan ng Diyos ay naipapakita niya sa pamamagitan ng pagpapanatili niya ng katotohanan sa lupa. Hindi papayag ang Diyos na sa lahat ng panahon ay mawala yung totoo. Kahit papaano, kahit pa isa-isa, merong nakikitang mga taong nagsasadyos sa mundo dito sa ating
mundong ito. Ang katunayan niya, nung panahong sumama na ng sumama ang mga tao, sa Sodom at Gomorra ay mayroon pong 3 na naging dapat sa Diyos. Sa panahon ni Noe, nung dumating po yung bahang gunaw, meron pong natirang 8 na tapat pa rin sa Diyos. Doon sa 8 na yon, meron pong isang mangangaral doon. Yun po si Noe. Si Nunong Noe, isang mangangaral ng katwiran na kasama nung 8 na naligtas ng panahong bumaha sa buong mundo. Pagdating po sa panahon ni Propeta Elias, meron pa rin isang nakitang mabuting tao sa ibabaw ng lupa. Kagaya po ng nakita ni Elias sa Sarepta sa 4 ng Lucas. Pakinggan nyo. Datapwat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias, nang sarahan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. Ayon. Doon sa panahon ni Elias, bagaman maraming mga taong masasama, may natira pa rin eh. Yun pong pinagsuguan kay Elias. Sa Sarepta, sa sakop ng Sidon, sa isang babaeng bao. Kaya may natitira talagang sa Diyos eh. Kahit pa isa-isa, pa 3-3, pa 8-8, malay mo sa San Mateo meron 10 o 20. Lalong magaling kung 300, ano? At lalong magaling kung 3,000. Di ba? Hindi mo maiaalis yun. Meron talagang mga taon sa Diyos sa mga lugar-lugar dito sa mundong ito. Nangangailangan lang sila ng lingap, ng pagdalaw ng Diyos. At nagaganap po ang pagdalaw ng Diyos pagka ang pangangaral ng katotohanan ay nakakarating sa isang lugar. Gaya rito sa inyong lugar. Lahat ho ng mangangaral dito, pakinggan nyo. Halimbawa, dumating ang iba-ibang relihiyon, makinig po kayo sa lahat ng relihiyong maaaring dumating. At ang matitiyak nyo, isa sa mga dadating ay sa Diyos. Hindi po mawawala yun sa Diyos. Pakinggan nyo sa unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sabi po ni San Juan, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Pero sabi niya, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. It is an admitted fact since the time of John na talagang marami ng masasamang mangangaral, mga bulaang propeta, mga sinungaling na mangangaral. Pero hindi dahil doon ay mawawala na tayo ng pag-asa. Sabi ni Juan, wag lang kayong maniniwala basta. Subukin nyo muna ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. O de meron nun sa Diyos. Bakit? Sapagkat marami ang wikang lumitaw, mga bulaang propeta sa sanlibutan. Sa gitna po ng mga bulaan, meron sa Diyos doon. Hindi papayag ang Diyos na puro na lang bulaan ang nasa mundo. Pagka magkakaganon, lalabas na talo na ng kasamaan ng kabutihan. Kaya, para ipakita ng Diyos sa tao ang kanyang pagtatapat, sa gitna ng maraming bulaan, may masusumpungan kang sa Diyos. Gusto ko pong basahin uli ang Filipos 1. Pakinggan nyo ang porsyento. Merong isang nakita na nagtatapat sa panahon ni Pablo. Bagaman maraming nangangaral ng kung ano-ano masama intensyon, merong isa na nakitang nagtatapat. Basahin natin uli. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo, at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig. Meron pala naman isang gumagawa nun sa pag-ibig.
Sa panahon niya, meron siya nakitang isa na gumagawa, nangangaral dahil sa pag-ibig. Kaya lang, iisa lang, sa dami-dami ng mga mangangaral na iba-iba ang intensyon, may nakita siyang isa na gumagawa noon sa pag-ibig nung pangangaral. Kaya po, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kaya lang, para wag tayong madaya, kailangan bago ka maniwala, bago ka sumama, kahit kanino pa, tiyakin mo muna, sasamahan mo kung talagang sa Diyos. Baka kabilang yon sa mga bulaang propetang sinasabi ng Biblia na naglitawan dito sa sanlibutan. Yan po ang aming layon sa pagparito, mga kababayan. Magpadala sa inyo ng warning. Yung warning na yon galing sa Diyos, inihahatid namin sa inyo. Na huwag kayo maniniwala sa amin basta o sa kanino mang iba na dadating dito. Pero may obligasyon kayo. Ang obligasyon nyo, subukin ninyo silang lahat. Kasama na kami. Pero huwag kayong basta maniniwala. Obligasyon po ng tao yon na naghahanap ng kaligtasan. Pakinggan nyo sa 1:21, sa 5:21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Yon, maliwanag po yon. Sabi ng Diyos, prove all things. Prove all things. Subukan ninyo ang lahat ng bagay. Tapos, ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Kaya sa isang taong may pagnanasa sa mabuti, maibigin sa mabuti, hindi ho siya agrabyado. May mabuti Hindi papayag ang Diyos walang mabuti. Kaya lang, hindi basta-basta yung mabuti nakakalat sa daan. Parang brilyante. Hindi naman nakakalat yung brilyante. Minimina yun eh. Nahanap po yun. Yung graba, kahit saan ka pumunta, meron nun. Basura, marami. Dito yata San Mateo, maraming basura eh. Ginawa yata tambakan ng basura itong inyong lugar nung araw eh. Doon sa Pasig, ginawa rin tambakan ng basura. Ang basura ho, kahit saan ka pumunta, meron yan eh. Pero yung brilyante, hindi kahit saan meron yan. Yung mabuti, talaga hong yun eh, rare. Pero yung masama, palasak yun, palasak, common. Yan po. Kaya, hindi kahit saan na lang makukuha mo yung mabuti. It's a rare commodity, yung kabutihan na galing sa Diyos. Kaya mamumuhunan tayo ng pagsusuri, pag-aaral, pag-iimbestiga kung ang atin ngang sinasamahang mangangaral at ang relihiyong ating itinataguyod ng buong puso ay totoo sa Diyos o baka ay kapritsyo o imbento ng pastor na umaakay sa atin. Gaya ng sinasabi ni San Pablo sa G3 ng Roma. Ganito nakasulat. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ngayon, ang masaklap doon, no? Sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. O meron ho talagang mga tao na hindi sakop ng katwiran. Anong ginawa? Nagtayo sila ng sariling kanila. Alam nyo kung sino may kagagawan yan? Nagtayo sila ng kanilang sarili. Iglesia nila, relihiyon nila. Alam nyo kung sino may gawa nun? Pakinggan nyo sa 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilukong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Ayon, sa pakinabang.
Ang mga pastor na ito, nagsiliko sa kanilang sariling daan. Meron ho talagang daan eh. Yung daan na itinuturo ng Diyos. Meron talagang daan. Pero may mga pastor ang wikang hindi nakakaunawa, nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan, bawat isa'y dahil sa kanyang pakinabang. Pere. Magmasid po kayo. Bawat nagtayo ng relihiyon, mayaman. May hanap buhay eh. Walang lugi. Dahil wala naman ng puhunan yun eh. Ang puhunan ng konting kapal ng pagmumuka at saka tapang ng sikmura at saka konting praise the Lord, ha, pagkatapos may ikapuna yun eh. You know, maano yun? Lugi yan. Kaya nga pagkaraan ng ilang panahon, nakapalasyo eh. Mayayaman eh. Eh yung iba dyan, nauna pa akong nangaral, mayaman ang mayaman ngayon eh. Ako po kasi nag-umpisa 1964 eh. 34 anyos na ako ngayon eh. Meron dyan, sa 10 taon lang na nangaral, may helicopter na eh. Madali lang naman kasing sumali eh. Mimilagruhan ka lang, magbibigay ka na ng ikapo. Maraming pera. Ang totoo, pag nangaral sila sa isang lugar, may dala-dala ng sirang rep eh. Yung sirang rep, refrigerator. May dala-dala sila sirang rep. Lalagay doon sa likod na stage, lalagyan ng tubig. Doon sa mismong gabing nakinig ka, ilulubog ka na ron, kaanib ka na agad. Ganun o yan eh. Diyan sa may amor, lalagay doon sa CR, yung sirang rep. Babautismuhan ka na ron. Makinig ka lang isang gabi, tapos tataas ka ng kamay. Kapatid, tinanggap mo na ba si Jesus? Bilang personal na tagapagligtas, tataas kang kamay. Pagtaas mong kamay, dadaling ka na sa likod, lulubog ka doon sa maruming tubig sa sirang rep. At magbibigay ka na bukas ng ikapo. Ganon yon. Ganon ho kadali ngayon magrelihiyon. Hindi ba kagaya nung nasasabi sa Biblia, kailangan sumasampalataya muna bago bautismuhan. Kailangan makinig muna ng aral, makaalam muna ng doktrina bago bautismuhan. Sila wala ng doktrina. Anong doktrina? Basta nagtaas ka ng kamay mo, born again ka na. Mamaya kakaway-kaway ka na rin doon. Kasayaw-sayaw ka, mamaya konti doon. Kasi pag hindi ka nagbigay, magnanakaw ka raw sa Diyos eh. Maimpyerno ka. Pag hindi ka nagbigay, kaya may bigay ka na agad. Malakas na negosyo yan, konti lang ang puhunan dyan. Eto pag hindi ka magninegosyo, palibasa kami, hindi kami naniniwala na ang relihiyon ay negosyo. Tanyo, hanggang ngayon mahirap ako. Wala akong pera. May utang pa ako. Mga pastor, may deposito sa bangko eh. Kung nainggit ako, di ginaya ko na sila. Ano? Gagayahin ko lang sila, magagaya ko naman eh. Sila naman eh, bulol eh. Ako hindi eh. Oh. Di ba? Pwede rin ako magmilagro. Kung sila nakakapagmilagro, hindi naman sila taga rito sa atin eh. Ako pasikot-sikot ng Luzon, pwede ako magpaulan ng bulaklak sa San Mateo bago ako dumating. Para maraming maniwala. O kaya bibili ko na isang lupa rito, lalagyan ko ng posong nakatago. At sasabihin ko, bukal yun, bukal. O dadatingan na ngayon yung mga panatiko. At hihingin na ng tubig na nakakagaling ng sakit. Babae, milagro. Kala nyo, basta meron kang kapital na kaunti, dadae pera mo. Ganyan ho sa relihiyon eh. Siguro naaatim yun ng mga pastor na matatapang ang sikmura. Sabi ni Pablo, hindi sila naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya ang layong ko po, kaya ako nakarating dito, hindi para awayin ko kayo mga kapatid. Nagsasalita ako eh. Hindi ako naparito para makipag-away. Layo nitong inyo. Doon lang sa amin sa Quezon City eh. Batuhin mo lang yung kapitbahay mo, may kaaway ka na agad eh. Kung away ang hanap mo,
mambato ka ron. O kaya magpatugtog ka na stereong malakas, hating gabi, alas 2, magpatugtog ka malakas stereo. Pag hindi nagalit lahat yung kapitbahay mo away na. Ba't naman ako dadayo pa San Mateo kung away ang layong ko, no? Ito'y pag-ibig sa kapwa, na baka sakali sa San Mateo, walang nakakarating na nagdadala ng warning na ganito sa relihiyon. Ingat tayo mga kababayan, ginagawa tayong palabigasan ng mga relihiyon, nagkakakwarta mga pastor dahil sa atin, pero hindi tayo inililigtas, inililigaw tayo. Ang aral ng Diyos hindi sinasabi, ang Biblia hindi binabasa, nagkukwento lang yung pastor. Kwento lang. Napakadalas ng kwento. Ang talata, madalang lang ang talata ng Biblia. Dito sa atin, iba tayo, iba. Ang atin, puro talata ang pag-uusapan natin dito, puro talata. Mga sitas ng Biblia ang aming bubuksan sa inyo kung tayo po'y magkakaroon ng pagkakataong katulad nito sa mga hinaharap na araw. Kasi meron pong sabi po ng merong low pressure area. Pagkatapos, ito na raw yata umpisa nung La Niña. Hindi naman natin maiaalis yung ulan. Actually, kailangan natin yung ulan dahil critical ng level ng ating tubig sa Lamesa Dam, no? Kaya lang, meron ding hindi maganda sa ulan pag sumusobra. Kanina, binabalita, bahang-baha raw sa Nabotas. Siyam na piye yata. Pero dito yata San Mateo, hindi ba? Di ba bundok dito? Nakikita ko ito San Mateo pag nandun kami sa UP. Ito raw yata yung parang bulubundukin no? Hindi kayo nanganganib dito sa baha. At maganda naman siguro kung uulan, yung bukid, kung may bukid ba rito, pwedeng pagtamnan na ng palay uli. Kukulangin daw tayo ng palay itong taong darating dahil sa El Nino. Ngayon naman, sobra naman ang tubig. Kaya kung may tanim kang palay, lulubog naman sa tubig. Yan bunga ng pagbabago ng ating temperatura sa mundo. Yung tinatawag na global warming dahil na rin sa kapabayaan ng tao. Pagputol ng mga puno at pagsisindi ng kung ano-anong mga materyales na nakasira sa ating ozone layer. Butas na po ang ozone layer ng mundo kasing laki ng kontinente ng Africa. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, napakainit na po sa mundo. Hindi kagaya nung araw. At ang sabi pa ng siyentipiko, sa darating daw pong year 2000, ang temperatura raw ng mundo po, sabi ng mga siyentipiko, ay tataas ng panibago pang taas. 5.7 degrees centigrade. Napakainit na po nun. Matutunaw na mga yelo natin sa North at saka sa South Pole ng mundo. Pag natunaw yon, tataas ang dagat. May mga lugar sa mundo lulubog na sa dagat, hindi na makikita uli. Kaya yan po ay nakakaalarma mga kababayan ng ganyang sitwasyon. Parang ako rin may umaakay sa aking sabihin nito sa kapwa para tayo makapag-isip-isip na talagang sa hinaharap meron pong dumarating na panganib. Kaya kailangan nating habang may pagkakataon tayo ay mag-isip tayo ng mabuti para sa ating mga kaluluwa. Kasi sa ayaw nyo't sa gusto, tayo po sa ating pagkatao may dalawang klase ng kalagayan. Ang ating pagkatao, dalawang klase po ang kalagayan. Isang material at isang espiritual. Meron po tayong sangkap na matatapos. Yung ating katawang laman, mabubulok yan. Pero yung atin pong espiritu, hindi po yan mawawala. Eternal yan. At yan ang kailangan nating ipaghanda sa hinaharap. Kasi pag tayo po'y nagpabaya, mapapahamak tayo sa hinaharap. Kung tayo magiging matalino na habang may pagkakataon pat buhay pa tayo,
ay makapaghahanda tayo ng nararapat nating ihanda, meron tayong magandang kinabukasang hinaharap doon sa buhay na walang hanggan. Meron ho kasi talagang ganun Maniwala kayo't hindi. Nagtataka nga lang ko doon sa ibang kapatid nating Katoliko, para bang hindi sila naniniwalang mayroong pagkabuhay na mag-uli. Yung mabubuhay uli yung mga taong patay na, hindi sila naniniwalang ganon. Samantalang nasa pasyon yun. Nagbabasa kaya kayo ng pasyon dito sa San Mateo? Alam ko, nagbabasa rin dito Sabi sa pasyon, at sa balye ni Hosapat ay hihipan ang pakakak. Ang anghel ay naipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag. Ito ang ipangungusap. Bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayon. Sa pasyon sinasabi, ang mga patay bubuhayin uli ng Diyos Huhukuman. Para yung sinampal mo yung asawa mo, tinadyakan mo yung anak mo, o kaya pinatay mo yung kapitbahay mo, o kaya ninakawan mo yung biyenan mo, o kaya ikaw ng babae ng 7, darating ang araw, sasagutin mo sa Diyos yan. Dadalhin ka sa hukuman ni Kristo. Nakasulat po yan sa Biblia. Nakasulat din yan sa pasyon, na ang taong mga patay bubuhayin mag-uli para sila'y humarap sa hukuman ni Kristo. Sinasabi po yan ng kasulatan. 2 Korinto 5:10. Ganito nakasulat. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ayun. Kailangan tayo ang wikang lahat ay mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa mga bagay na ginawa niya, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya bago po sana dumating yung pagwawakas ng mundo, malapit na po yan Pero huwag kayo maniwalang sa 29 magwawakas na mundo. Hindi pa. Kasi sabi nila, meron daw tatama sa mundo na, asteroid ba o meteorite? Asteroid. Kasing laki raw ng Europa. Malaki yun. Para kasi nabugan ng time bomb doon. Manginginig ang mundo ron. Kung totoong sasalpok nga sa mundo yon, Pero ako hindi ako naniniwala Hindi. Kasi ang mundong ito, iniingatan ng Diyos ito hanggang sa paghukom. Walang makakasirang puwersa sa mundo hanggang sa maganap ang paghuhukom ng Diyos. Pakinggan nyo, sa 2 Pedro, ganito nakasulat. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita, ay iniingatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ayun, iniingatan itong mundong ito sa apoy. Kaya nga hindi nasusunog ang mundo ngayon Kahit anong init, hindi nasusunog. Itinataan ng wika sa araw ng paghuhukom, sa paglipol sa mga taong masasama. Kaya po, ang mundong ito mananatiling buo hanggang sa paghuhukom. Huwag kayo matakot doon sa babagsak daw na baka mamaya mangyari na naman yung nangyari noong 1988. Sabi nung isang relihiyon, end of the world na raw, tapos na mundo. Ang mga miyembro, binenta yung mga pag-aari nila. Nung maibenta, binigay sa pastor,
Sabi ko, ang bobobo naman ng miyembro nun. Bakit? Halimbawa, pinaniwala ako ng pastor ko. Tatapos na mundo. 3 araw na lang, binenta yung pag-aari. Tapos binigay sa pastor. Kung ako yung miyembro, ba't ko bibigay sa'yo? Total, matatapos na rin lang ang mundo, aanin mo rin yun. Binigay, tinanggap naman ng pastor. Nung dumating yung October, yung October din yun no? Nung pinapunta ko pa sila sa Cubao. Pinapunta ko pa sa Cubao pinakulang ko ng retrato yung kanilang pagsamba ron nung alas 12 na ng gabi hindi dumadating si Kristo. Sabi alas 12 Nung alas 12 naglilingaan na yung miyembro. Nung alas 12:30, nagtanong na doon sa pastor, Pastor, bakit wala pa? Hindi ba alas 12 usapan? Sabi nung pastor, nata-traffic lang yun. Matindi. Napakawawalang hiya mga pastor na yan, nung hindi naman tumuloy hanggang umaga, sige mga kapatid, siguro pinuspon ng Diyos ang paghuhukom, umuwi na muna kayo. Saan uuwi? Wala lang ang bahay, binenta na. Binenta na nga binigay sa pastor yung pere. Kung ako miyembro, hindi ko bibigay. Pag tinanggap, lalayasan ko na siya. Bakit? Alam mo pala, maghuhukom na. 3 araw na lang. Ba't mo naman tatanggapin pa yung pera ng miyembro? Kung talagang naniniwala ka maghuhukom. Kaya mo tinatanggap, manggagancho ka lang talaga. Kasi hindi ka pwedeng idemanda kusang loob ibinigay ng miyembro Kaya wala na silang habol. Yun bang pastor na taga-Korea na nagkaroon ng miyembro rito sa atin? Sabi nung 1998 ba yun? 1992. Noon. Talagang maraming naloko yon. Maraming perang nakuha yon. Baka mamaya mayroon dito dadating sa San Mateo. Kagaya nung dumating sa Sapampalay nung araw. Doon sa araw ng linggo, dadating na si Kristo. Nakasakay sa isang purlong ginto na hinihila ng 6 na kabayong maputi. Iintayin natin siya doon sa ibabaw ng bundok. Mga miyembro, nagbentahan ng mga pag-aari, pati araro, pati suyod, binenta lahat, walang itinira. Nag-abang doon kasama yung pastor nila. Nung hindi dumating nung gabi, sabi nung pastor, mga kapatid, nakita ng Diyos, may mga tao pang mababait na kagaya natin, kaya ang paghukom na-postpone. Uwi na kayo sa inyong mga tahanan. Paano pang uuwi? Wala na nga uuwian. Ayun, naloko rin yung mga taga-Sapampalay. Yung iba ron sa mga taga-Sapampalay na yon, naging kapatid namin ngayon sa samahang ito. Talagang naloko sila ron. Nagbenta sila kalabaw, sudsod, araro, lahat, pati bahay, pati lupa, binenta kahit mura lang. Kaya yan po ang kwento ko sa inyo sa relihiyon. Nasa Biblia po yan. Nangyari na yan. At hindi katakataka na mangyari pa uli, mga kababayan, pagka hindi tayo magsusuri at hindi tayo magbubukas ng kaisipan sa pananampalataya. Ngayong gabi, nasabi ko na sa inyo ang layunin namin. Magbigay ng warning, magbukas ng kaisipan ng kapwa, ng kamalayang espiritual, para po tayo wag madaya. Marami ho kasing mandadaya. Maalay nyo, isa kami ron sa mga manluloko na yon. Kaya kami po'y naparito para makipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Ngayong gabi, magbubukas po ako sa inyo ng isang gabi na pala no? Meron ba tayong magtatanong? Ilan? 28 pala yung magtatanong. Magbubukas ka sana kakukusay ng paksa mga kababayan para tayo makapag-aral ng tuloy-tuloy
dapat meron tayong paksa. Yun hong pag-uusapan nating tema. Gusto ko po sanang sa ilang sandali, kasi po gusto ko sanang magbukas ng isang paksang aralin ukol sa Diyos, mga kababayan. Kasi naniniwala po ako na hindi naman lahat ng mangangaral sasabihin sa inyo yung buong nilalaman ng Biblia. Gusto ko po sanang umpisahan sa inyo ang Biblia. Magkaroon tayo ng pananaw sa Biblia o sa salita ng Diyos. Kaya lang, medyo alam nyo kasi yung pagkaganyang umpisa talaga, kumbaga sa nanganganak, nanganganay, maraming iriyan bago lumabas hindi ba? Di ba pagka nanganganay, ano? Hirap na hirap yung hilot. Iri mo. Sige, ayan na, iri mo. Eh, mami ang kote, pumasok na naman ikaw uli. Iri mo. Talagang mahirap yan nanganganay eh. Ganyan din yung nag-uumpisa, hindi ko pa kasi kayo kilala eh. Hindi ko alam kung ano ang hilig nyo rito sa San Mateo. Alam nyo, pag ako po'y nag-i-exposition sa iba-ibang lugar, madalas nasasalubong ko mga tao, tumatawa, nakangiti, humahalakhak pa kagaya ni Lola, di ba? Sa Baguio, galing ho ako nung isang araw sa Baguio. Yung mga taga Baguio, hindi marunong tumawa. Ewan ko kung di nila ako naiintindihan dahil Ilocano sila. Hindi man tumatawa eh. Samantalang sa Davao, naku po eh, galing ho kami ron bago ako pumunta ng Baguio, galing ako sa Davao. Ang mga tao, ang dami-dami, tawa ng tawa. Tuwing may babanggitin ako, tumatawa sila. Hindi naman ako nagpapatawa. Eh, pati ako natutuwa dahil alam ko naiintindihan nila yung pinag-uusapan dahil tumatawa sila eh. Sa Baguio, lahat ho lang napagtitignan ko mga formal. Para bang wala akong kausap, parang ako lang nag-iisa sa mundo nung ako'y pumunta sa Baguio. Yung pala, tinanong ko doon sa mga kapatid, talaga ikang ganito rito sa kanila, formal lang mga Ilocano, bihirang tumawa. Eh baka ako hindi nila ako masyadong nauunawaan, ini-English ko na nga pa konti-konti. Eh ganun pa rin. Talagang formal sila. Buti nga rito, nakarinig na ho ako ng isang malakas na tawa eh. Oh. Ibig sabihin, may kapanalig na ako rito. Eh ngayon, gusto ko po sana makilala kayo. Kaya lang, di naman tayo magkakakilala sapat sa isang pagkakataong ganito. Palagay ko mga kapatid, sa susunod na lang ako magpapaksa. Wala na pong oras eh. Marami pong magtatanong eh. Mas maganda siguro pagbigyan ko na kayo sa inyong mga tanong. Baka mas mahalaga yung itatanong nyo kesa sa gusto kong paksain. Total, ang pag-uusapan naman natin sa Biblia rin ho. Pati yung itatanong nyo, sa Biblia rin naman natin hahanguin ang sagot. Kaya habang nagmimerienda ho kayo ng kapiraso, umpisahan na natin ang ating open forum para sa inyong mga katanungan. Itanong mo kay Soriano. Ang una ko pong tanong, tatanong ko lang ho kung ano. Tatanong ko lang ho. Ang katanungan po ay ganito. Itanong mo kay Soriano. Hindi naman po masyadong ang katanungan ko po sa inyo. Kasi po, nangyari po sa buhay ko doon, nung ako po nanonood sa inyo sa telebisyon sa dating daan. Kasi naipangako ko po sa sarili ko, nung ako po nakapakinig sa palatuntunan nyo, na pag kayo nagsasalita sa telebisyon, hindi ko kayo tutulugan dahil sa nagustuhan ko ang mga sinasabi nyo. Isang beses pong nanood ako sa inyo, naiglip siguro ako. Bigla po akong nanaginip na nakasakay daw po ako, para ako nahulog. Nagulat ako, nagising ako. Ang tanong ko po sa inyo, ganito, ano po ba ang ibig sabihin po ng gano'n? Nakasakay po kayo saan? Basta nakasakay na lang po daw eh. Basta mahulog, nagising ako, nagulat ako. Nahulog? Nakita ko kayo sa telebisyon, sabi ko sa sarili ko, patawarin po ako ninyo dahil hindi ko akalain na ganito ang nangyari sa akin. Nahulog po kayo? Parang nahulog po. Eh, ganito po kasi yun eh. Pakibasa yung 20 ng gawa ng mga apostol.
Pakinggan niyo po ito. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico na mahimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog ay nahulog buhat sa 3 grado at siya'y binuhat na patay. Ayun. Si Eutico po, isa po siya sa mga Kristiyano nung araw. Nangangaral si Pablo, tumagal ang pangangaral niya, inabot ng hating gabi. Nandun sila sa itaas, 3 grado yung lugar Doon sila sa pinakaitaas. Nakaupo si Eutico sa bintana. Siguro wala na hong maupuan, maraming tao. Sa bintana siya na naupo, nakatulog, nahulog din. Ganun ho yung inyong yung banaginip. Yun ho, warning ng Diyos sa inyo na talagang hindi maganda yung tinutulugan yung pakinggan nyo po sa Kawikaan. Hanggang kailan ka matutulog o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang pagkahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy, ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. Nagwa-warning lang po ang Diyos. Ibig sabihin, pagka ang tao nakakapanaginip ng posibilidad na maaaring ikapahamak niya, ibig sabihin, minamalasakit tayo ng Diyos noon. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Salamat Maganda po yung panaginip nyo na yun. Meron po bang isa po? Sige po. Pag isang tao po ba ay ipinanganak na bulag at bingi, nananatili pa ba walang kasalanan? Pagka po, Ipinanganak na bulag at bingi. hindi po. Ay. Meron din kasalanang nagagawa ang bingi at saka ang bulag. Ang bulag nakakaramdam din po ng kahalayan yan Kuminsan kahit hindi siya nakakakita, yung isip naman niya ang pinapasok ng demonyo. Hindi naman ho yun lang mata ang nakakakita, pati isip ho nakakakita yan Kaya nakakagawa rin ng kasalanan ng bulag at saka ang bingi. Dahil yun naman bingi, may mata naman, nakakakita naman ng masama. Pwede pa ba isa pa? Sige po. Hindi ba po sa ang tao mabubuhay muli? Ano po? Ang tao mamamatay, mabubuhay uli. Nakasulat po yung sa 9:27 ng Ebreo. Sa muling pagkabuhay po ba, ano po ba yun? Magkakakilala po pa kami sa aming mga pamilya? Pagka po nabuhay ang tao mula sa mga patay, malalaman mo pa kung sino ka at kung sino pa yung mga kamag-anak mo. Pero pagkatapos po nun, sa huling tunog ng pakakak na sinasabi sa Biblia, ang ating kaisipan babaguhin na. Pag nakilala mo na po kung sino ka, babaguhin na yung kaisipan. Aalisin na yung mga dating kaisipan. 65. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. Doon sa bagong langit at bagong lupa, sabi ng Diyos, ang mga dating bagay hindi na maaalaala o mapapasaisip man, sabi niya. Salamat lang po. Salamat po. Paano po ba kung gusto kong umano sa inyo po? Paano po ang gagawin mo? Meron po kaming coordinating center dito sa malapit lang. Pwede po kayong dumalo, tapos makipag-usap po kayo sa nakadistinong manggagawa. Salamat pa po. Salamat din po sa inyo. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Magandang gabi ho sa inyo, Brother Magandang gabi po. Eli. First time ko lang kinakabahan Ay tatanong ko, Relax lang huwag kang kabahan. ang itatanong ko lang po sa inyo, kasi po meron kaming kapitbahay na born again sa ilalim ng silong. Kapag po sila nagpa-practice, masyadong maingay yung kanilang mga instrumental, nagigising ho kami. At saka po pagka nila, araw na talaga nung samba, na sobra talaga po mapakaingay. Hindi po na namin mapigil na sila isawin.
magalit, ano po dapat po namin gawin para mapigil namin yung galit namin? Hindi mo na kayang pigilin yun. Mga, Ang kailangan mo na lang, magtiis ka sa ingay ng mga born again. Kasi ito yung sila yung magsasamba, kaya maingay, meron silang rock and roll, may concert pa ron, Oo may nga po. sayawan pa yun. Tiba yung mga tao parang ang relihiyong ginawang isang kasayahan. Samantalang sa panahon ni Kristo, ang pagsamba sa Diyos, solemne, solemn. Wala nung ganung mga kung ano-anong ingay. Wala kang magagawa ron, hindi mo payang pigilan yun, magagalit pa sa'yo yun. oo nga po. Ang kailangan lang doon magtiis ka kasi sabi naman sa Biblia, nangangailangan kayo ng pagtitiis. Sa mundo, marami kang titiisin. Minsan yung asawa, titiisin mo yon para maging dapat ka sa Diyos. Yung asawang mula umaga hanggang hapon, daldal ng daldal, titiisin mo yon. At Kasi saka, pag hindi ka nagtiis, masasampal mo yun di ba? O yung kapitbahay na atrebido, titiisin mo yon. Kaya siguro kailangan doon lang konting tiis, huwag ka nang magalit para magtiis ka na lang at kapatid. saka po yung kanilang mga suot, mga litaw po yung ganito, tsaka yung naka-fitting. At saka puno sila ng alahas. Nagkaano lang naman sila, nagkukunwari lang naman na sa Diyos Pero yung gawa ang nagpapatunay na hindi sa Diyos Sa Tito, ganito nakasulat. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Sabi sa Biblia, nagpapanggap sila, nakikilala nila ang Diyos, pero ikinakaila nila sa kanilang mga gawa. Kaya yung gawa ang nagpapatunay na hindi talaga sa Diyos yung iba. Meron po kami doon sa Montalban na naninira sa inyo. Doon sa Suhay ba yun? Iglesia ng Suhay. Oh. Meron po kaming ninong doon kaanib sa Iglesia ng Suhay. Sinisiraan kayo na hindi daw totoo na nilipat sa inyo yung kapatid na Perez ang katotohanan. Nilipat sa inyo yung sinisiraan kayo. Alam mo, mga ngaral, dapat ang dala-dala niya aral. Ngayon, kung personal, hindi sa Diyos yung ganon. Hindi nga namin hindi namin pinaniwala yung sinabi nila dahil mali naman Kung gusto mo man, maniwala ka man, pwede rin Kaya lang, bago ka maniwala, tawagin mo ako, harapin ko. Tanong mo sa kanila, kaya nyo bang harapin si Brother Soriano? Sa bahay mo, pupuntahan kita. Tanong mo sa kanila. Doon sa Banabaho. Sa Sige. Alam mo, ginagarantiya ko sa'yo, hindi haharap yon. Sabihin mo sa kanila, sabi ni kapatid na Soriano, hindi raw kayo haharap Baka sakali, mapikon mo humarap. Biya mo, iho. Pagka bumalik sila sa'yo, sabihin mo ganon. Yung bang sinasabi nyo laban kay Brother Soriano, kaya nyo sabihin sa harap niya. Oo. Iimbitahan ko kamo, may pangako sa akin, pupuntahan daw ako sa bahay ko kamo. Oo. Sige. Yun lang po. Salamat sa iyo, kapatid.